Tago niyo na lang po ako sa pangalang Riza. 30 years old, may asawa at 2 anak. May naging boyfriend ako. 5 years na kami. Tago na lang natin siya sa pangalang Dan. Sobrang minahal ko siya. Binigay ko lahat, pati luho niya. Naging martyr ako sa kanya. Kahit niluluko na ako ng harap-harapan. Sige pa rin ako at pinapatawad ko pa rin siya. Iwan ko ba talaga? Grabe ang tanga ko pagdating kay Dan. Nung 6-year anniversary namin, kumain kami sa labas. First time niyang mag-aya. So syempre, sobrang saya ako at kinikilig ako. At the same time, kumain kami, nagkwentuhan. Inalala namin yung mga past dates namin hanggang sa naging seryoso na yung usapan namin. Dan keep on saying thank you and sorry for everything daw. So nagtaka ako at tinanong ko siya, okay ka lang ba? Sabi niya hindi. May sasabihin daw siya sa akin at sana daw pumayag ako. Sabi ko, ano ba yon? Hiwalay na tayo at itigil na natin to. Gulat na gulat ako. Sabi ko, ano naman to Dan? Nakipaghiwalay ka sa anniversary pa talaga natin? Sabi niya sa akin, Riz, hindi na talaga kita mahal. Please, pakawalan mo na ako out of nowhere. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang sakit na gusto kong sumigaw. Tumayo ako at umalis. Umara ko ng taxi nang di alam saan pupunta. Nagbar ako, uminom ako, nagwalwal ako. Sayaw dito, sayaw doon. Daming boys. Of course, kinakausap nila ko. Sino daw kasama ko? Sinagot ko naman sila ng maayos. And there's this one guy who caught my attention. He's well-mannered. Masaya siyang kausap pero alam ko nakainom na siya. Well, kaming dalawa nakainom na. He ordered me drinks. Mukha siyang mayaman pero di ko sure the time kung gwapo ba siya. Kasi siguro sa ilaw ng bar, ang lasing na nga ako sa sobrang daldal ko. Nakwento ko sa kanya lahat while crying. Hanggang sa nag-umaga, di ko alam paano ako nakauwi. Pagising ko, shock na shock ako. Nasa ibang bahay pala ko, walang saplot. Kumot lang at may katabi akong lalaki. I don't know what to do. Napasigaw ako. Sino ka? Sabi niya, relax, calm down, just take a shower first. Fix yourself and after that, I'll explain everything. So ginawa ko yun. Naligo ako. Ang tagal ko sa shower. Nag-isip ako kung ano talaga nangyari kagabi. Kaso di ko talaga maalala. Sa sobrang tagal ko, nakapagluto na siya. Pinagtimpla na niya ako ng kape at doon sinabi niya lahat while kumakain kami. Nag-resign ako sa trabaho kasi hindi ko kayang makita yung ex-boyfriend ko. Everyday sa work, umuwi ako ng probinsya, malayo sa maingay na city life na nakasanayan ko. Nakalipas ang 1 buwan, masakit pa rin. Tinanong ko pa rin yung sarili ko kung pangit ba ako. Yung mga self-worth na mga tanong. Every Saturday nagsisimba ako. Parang iniisip ko na di ko na kaya to. I surrender everything to God. Sa church kasi namin hindi ako active talaga. Ngayon lang talaga nung nakauwi ako. Pastor yung papa at government employee naman si mama. Only child lang po ako. Sinubok yung pamilya ko at nabuntis ako. Hindi ko masabi kung sino yung ama kasi hindi ko naman siya kilala. Kumbaga one night stand lang kami. Nagalit yung papa ko. Of course, ano daw iharap niya sa mga tao? Pastor pa naman daw siya. Tapos yung anak niya buntis at wala pang ama. Itinago muna ng pamilya ko na buntis ako. And then one time, umatin ako ng youth congress. Sa city yung venue. All of a sudden, nakita ko yung lalaki na naka one night stand ko. At nakita niya rin ako. Nagkamustahan. Sabi ko po, ba't ka nandito? Sabi niya, sa amin to. Sabi ko, ang alin? Yung lugar. Yung venue. Sabi ko, ay okay, sa inyo pala to. Sabi niya, pinuntahan kita sa bahay na tinitirhan mo dati kung saan kita hinatid. Kaso wala ka na daw doon. Umuwi ka daw ng probinsya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko sa kanya na buntis ako. At feeling ko ikaw ang ama. Siyempre, gulat siya. Sabi niya, seryoso ka ba? Sabi ko, oo naman. Di ko sinabing panagutan mo ako. Gusto ko lang malaman mo. Binigay niya number niya sa akin. Kinuha niya rin number ko hanggang sa nakauwi na ako. Nakalipas ang 1 linggo, may tumawag sa phone ko ng lalaki at itatago natin siya sa pangalang Sam. Sabi niya, puntahan kita sa inyo. Sabi ko naman, bakit? Sabi naman niya, syempre, dadalawin kita. Sabi ko sa kanya, wag na, okay lang naman ako. Sabi niya, okay, sabi mo hanggang sa lumaki na yung tiyan ko. At 4 months pregnant na. Kinaumagahan, nag-text si Sam, sabi niya, Riz, andito na ako sa inyo. Ano yung complete address mo? Please tell me. Ayun, nireplyan ko siya. 1 hour, mahigit, dumating na siya. Sakto, andito rin yung parents ko. So, nagpakilala si Sam. Gandang umaga po. Ako po si Sam. At ako po ang ama ng binubuntis ni Riz. Nagulat ako at hindi ko in-expect yun. Kausap kami ng parents ko. At tinanong kami kung anong plano namin. Itong si Sam ang bilis sumagot. Papakasalan niya daw ako. Ayun, sabi ni Papa, dalhin mo yung parents mo dito para daw mapag-usapan ng maayos. After no, nag-usap kami ni Sam. Sabi ko sa kanya, Sam, magiging honest ako sa'yo. Alam mo naman, yung kwento ko, una, hindi kita mahal. Wala akong nararamdaman sa'yo. Sagot ni Sam sa akin, okay lang naman ako, Riz. Kaya lang, iwan ko ba? Nang marinig ko na buntis ka, parang feeling ko obligasyon kita. Siguro ngayon hindi pa natin mahal ang isa't isa. Pero naniniwala naman ako na you can love someone
even though you don't like him or her. Iyak ako kasi for the first time in my life, isang lalaki na iniisip yung kapakanan ko bilang babae. Yung feeling na importante ako. Lumipas ang ilang buwan, nanganak na ako, kinasal kami ni Sam. Nag-decide kami na sa city natitira kasi andun yung work niya. Nung bumukod na kami, may awkward moments talaga kami ni Sam. Kasi nga hindi naman kami boyfriend at girlfriend. Baga wala talaga kaming feelings sa isa't isa. Pero in fairness, nagampanan namin ng mabuti ang pagiging ina at ama. Lumipas ang buwan, taon, sinubukan namin yung mga ginagawa ng mag-girlfriend at boyfriend pag andito sila mama at mother-in-law ko. Nasulit namin yung time na magbabantay sa bata. Doon kami magdi-date ni Sam, nood ng movie, to cut short. Yun ang ginagawa namin pag may free time. Hanggang sa gumising ako isang umaga, nakita ko si Sam preparing breakfast. Niyakap ko siya at sabi ko, I love you, at hinalikan ko siya. Po sabi niya, mahal mo na ba ako? Kasi sobrang mahal na kita. Out of nowhere, sobrang kinikilig ako. Sa ngayon, may 2 anak na kami. Happily married. Mahal namin ang isa't isa at may takot sa Diyos. Maybe God ruined your plan because it could ruin you. So you wouldn't lose yourself. Remove him or her from your life, so you could focus on your own goals. Instead of endeavoring to heal that person, he knows you are capable of sacrificing your mental health. You are even willing to drop everything for that man. You deserve better. Hanggang dito na lang. Salamat po at naway magustuhan niyo ang istorya ng buhay ko.